Dahil minsan nga lang tayo maligo, ngayon naman ay ang aga ko naligo. Syempre, mag-skincare muna tayo. Nag-apply lang ako ng toner. And of course, ang ating lip moisturizer para hindi tayo nang babakbak tiyan. Huwag natin kalimutang maglagay din ng sunscreen dahil sobrang init. And of course, pagkatapos nating mag-skincare, magkape muna tayo kasama ang almusal. Hindi pwede uminom ng kape nang hindi tayo kumakain dahil ang aabutin natin dyan ay acid. Kaya naman, niready ko muna itong aking mga kakainin at bago ako kumain, uminom muna ako ng maligamgam, pambungad ba, para hindi mabigla yung aking tiyan. At eto nga lang yung aking almusal, ang suma na nabibili ko dyan kila nanay. Sobrang nagustuhan ko yung lasa ng suma na to kasi halos kalasa ng luto ng mama ko dati. O diba, may naalala pa? Dahil tapos na nga ako kumain na hinugasan ko na yung mga pinagkainan ko. And of course, ilalagay natin siya dito sa ating lagayan ng pinggan. Kasama na rin sa aking pinunasan yung aming lagayan ng pinggan dahil medyo maalikabok na rin yung labas at mamantika, natatalsikan kasi. Ngayon naman ay re-ready ko na tong ulam ko sa tanghalian, piprituhin ko nga to at isasabaw naman yung iba. At ayun nga, nilinis ko muna, tinanggalan ng hasang at hinati yung ihahalo ko sa may sabaw. Yung dalawa naman ay aking piprituhin, o diba? Tapos nilagyan ko ng asin, syempre para masarap, may pampalasa. Gusto ko kasi pag may prito, meron ding sabaw para masarap ang kainan. Perfect combination kumbaga. Kaya naman dito sa part na to ay naghiwa na ako ng ginger o luya. And of course, yung ating sibuyas at kamatis, yan talaga ang sangkap sa sabaw na ating lulutuin for today's video. At habang nagpiprito nga ako, ay nagpapakulo na din ako ng pangsabaw. O ayan na, diba? Ang bilis-bilis ko naman talagang magluto. Super late na nga yung lunch ko, guys, kasi akala ko merong kanin. Kaso pagka bukas ko ng rice cooker, may kanin naman talaga, kaso panis na. Kaya naghintay pa ako ng ilang minuto dahil nagsaing muna ako. Kaya sobrang kumukulo na talaga at gutom yung tiyan ko. Kaya na gustong-gusto ko na talagang kumain kasi kanina pa ako natatakam sa niluto kong ulam. Sabaw ba naman na merong pritong isda. Paborito ko kasi yung mga ganyang ulam. Syempre, at ayan nga, nagmamadaling kumain dahil gutom na gutom talaga ako. Patapos nga, nilinis ko muna yung mga dumi dito sa labas ng bahay namin at nilabas ko na rin yung aking mga labahan dahil wala nga daw gagawa sa rooftop. Kaya naman, samantalahin na natin yung tsansa na makapaglaba. At eto nga naman yung bumungad sa akin. O diba, kalat-kalat talaga yung mga gamit namin dito dahil nga ginagawa yung rooftop. Bago nga ako makapag-umpisang maglaba, ay kailangan ko munang ibalik sa mga pwesto tong mga gamit namin, lalong-lalo na yung aking washing at mga batya. Punong-puno ng alikabok. At syempre, kailangan ko munang linisin yan para hindi sumama sa aking mga lalabhang damit. O diba, pagkatapos nga ay sinegregate ko na. Pinaghiwalay ko na yung mga hindi dapat magsama-sama sa labahin. Sabi nga nila, sa tuwing maglalaba ka, dapat hindi mo pinagsama ang puti sa dikolor. Kahit may washing ka, nakakapagod pa rin talaga maglaba. Lalong-lalo na yung likod mo nagre-reklamo, panay sabi, o diba, charot. Pagkatapos ko nga binalawan yung mga puti, ay isasampay na nga natin. At eto na, ilang piraso lang din naman yan. Kaya isabit na natin para matuyo agad. Sinunod ko na nga agad itong aking mga cute-cute na damit. Puro crop top and sleeveless lang talaga yung mga damit ko pambahay. Sinama ko na rin labahan itong paborito kong unan dahil medyo nag-dirty white na nga ang kulay niya. Kailangan niyang bumalik sa pagkakulay white. O diba?